Magandang araw po mga giliw naming taga-subaybay. Mapapakinggan nyo ngayon ang kwento ng isang napakatusong babae. Siya ay si Antonia. Tuso ako. At alam yun ang karamihan. At hindi ko alam na ang ugali ko palang ito ang magdadala sa akin sa hindi ko malilimutang karanasan na muti ko ng ikapahamak. Hmm? Aba, marami-rami na rin palang naipon ko. Marami na naman akong may hulog sa bangko. Ma'am Antonia, ay naghahanap usap na mo sa labas. Papapasukin ko ba? Gabi na. Sino daw siya? Eh, si Ma'am Puldo ho. Uutang yata ng pera. Nasa ospital daw po yung anak na dengue. Kailangan daw po na malaking pera. Ay, sabihin mo wala. Ayoko magpautang sa gabi. Malas yun. Ay, meron po siya dalang titulo ng lupa. Igasanla daw sang imo. Ah, papasukin mo. Papapasukin ko ho? Oo. Bingi ka ba? Sabi ko, papasukin mo na. Ay, gabi na ho. Ma'am, gabi na ho. Malas ho magpautang. Pining, magsasanla siya ng lupa. Ah. Ay, sayang yun. Swerte yan. Ala, sige na. Papasukin mo na. Bilis! Ay, opo. Opo. Oh, ayan, ha? 150,000 para sa lupa. Salamat po, Aling Antonia. Ay, huwag ka magpasalamat. Tutubuan ko yan. At tandaan mo, ang usapan natin, 20% ang tubo kada buwan. Tulad ng nakasaad sa pinirmahan mong kasunduan, ha? Sa loob ng 6 na buwan, kapag hindi mo na ibalik sa akin ang pera ko, kasama ang tubo, akin na ang lupa mo. Ano, maliwanag ba? Maliwanag po, Aling Antonia. Magaling. O, sige na. Magkita na lang tayo pagkatapos ng 6 na buwan. Makakaalis ka na. Pining, ihatid mo si Poldo sa labas. At pagkatapos, isara mong mabuti ang gate, ha? Mahirap na. Baka mapasok pa tayo ng mga magnanakaw. Ay, opo, opo. Tayo na po, Ma'am Puldo. Tingnan ko lang kung may babalik mo pa ang pera ko. Alam ko mahirap mangyari yon. Kaya't katulad ng iba, magiging akin na rin ang lupa mo, Poldo. Matatagdagan na naman ang kayamanan ko. Ang galing talaga ng naisip ko negosyo. Walang kahirap-hirap. Poldo naman, bakit sa kanya ka pa lumapit? Kilala mo naman ang taong yun, hindi ba? Magulang pa sa dilang magulang. Paano na ang lupa natin? Huwag kang mag-alala, Rosa. Mababayaran natin yun. Gagawa ko ng paraan. Ang importante, yung buhay ng ating anak. Kailangan natin ng panggastos dito sa ospital. Private kasi ito, kaya malaking gastos. Ang mahalaga, ligtas na ang anak natin. Pero alam mo, ang ipinag-aalala ko lang bukod sa nasa kanya ang titulo ng lupa natin, napakalaki pa ng interes. Mahihirapan tayong matubos yun. Bakit hindi ka na lang kasi sa bangko lumapit? Ngayon natin kailangan ng pera. Kung sa bangko tayo lalapit, matatagalan pa yun. Dahil kung ano-ano ang mga dokumentong hihingi nila. Basta bahala na. Gagawa ko ng paraan.
Hindi ako papayag na basta na lang mawala ang lupang ipinamana pa sa akin ng aking mga magulang. Hindi. Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Baldo, mukhang malalim ang iniisip mo. Kanina ka pa tahimik dyan eh. Hindi ka naman dating ganyan pag nagiinuman tayo. Ikaw ka pare, baka kulang sa tagay yan. May problema ka ba pare? Ha? Meron, Macario eh. Meron ba? Ay, sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Iisip ko yung lupang isinanla ko kay Aling Antonia. 2 buwan na lang, mariremata na yun. Wala pa akong pera hanggang ngayon. Meron ba? Malaking pera yan. Malaking problema yan. Sayang yung lupa ko kung mapupunta lang sa kanya. Pinaghirapan yun ang mga magulang ko. Gusto mo mabawi? Siyempre naman. Ay, pag dumating na yung takdang panahon ng usapan nyo, makiusap ka. Humingi ka ng palugi. At sabihin mo, babae yung tubo. Pumayag naman kaya siya. Para namang hindi mo siya kilala kung anong klase ang... Subukin mo lang. Kung hindi pumayag, di sumubok tayo ng ibang paraan. Anong ibang paraan? Gawin mo muna yung sinabi ko, pare. Malalaman mo rin ang gusto ko sabihin. Sige, inom po tayo. Inom na lang. Ano, Tonyo? May ipambayad ka na? Ibabalik mo na yung pera ko kasama yung tubo? Wala pa po akong pera. Wala pa? Oy, 2 araw na lang. Tapos na ang usapan natin. At kung hindi mo mababayaran sa akin yung perang inutang mo, alam mo na kung ano mangyayari. May oras ka pa para makahanap ng pera. Ay kung hindi, ay pasensyahan tayo. Akin na ang lupa mo. Aling Antonia, kaya nga ho, naparito ako para makikiusap sana ako sa inyo na bigyan niyo pa ako ng konti pang panahon. Sa ngayon ho, wala pa akong pera eh. Imposibleng mabayaran ko kayo ngayon. Naku, hindi. Usapan ay usapan. Ibabalik mo ang pera ko, ibabalik ko rin sa'yo ang titulo ng iyong lupa. Napakalupit niyo naman, Aling Antonia. Ano? Lupa yun ang mga magulang ko eh. Hindi ako papayag na basta na lang mawala sa akin Ay, yun. may kontrata tayo, permado mo. At kung anong nakasaad doon, yon ang dapat masunod. Tapos na ang usapan natin, ibalik mo yung pera ko. Sa'yo ang lupa mo. Pero kung hindi mo kayang gawin yun, ay, pasensyahan tayo, rematado na ang lupa mo. Hindi ako papayag. Kahit anong mangyari, babawiin ko ang lupa ko. Kahit saan pa tayo makarating. Sige, ikaw ang bahala. Kilala mo ako, Poldo. Huwag mo akong tinatakot. Kahit saan tayo makarating, haharapin kita. Kahit pa sa korte. Dali, bilisan nyo. Gusto ko bago dumilim, nalagyan na natin ng bakod ang lupa ko. Alitonya, ano ba ang ito? Sige. Hindi kalakihan ng lupang ito ni Poldo, pero magandang lokasyon. Darating ang panahon,
Maibebenta ko ito sa mas malaking halaga. Ay, malaking pera na naman ang mapapasa kamay sa akin kapag nagkat. Oh, Anong ginagawa niyo? abe pinababakuran ko na itong lupa ko, Poldo. Anong lupa niyo? Bakit? Sa akin ang lupang ito. Dati, oo, sa'yo. Pero ngayon akin na. Ako na ang may-ari. Hindi pa po tapos ang usapan natin. May ilang oras pa ako para tubusin ang lupa ko. Hanggang mamayang hating gabi pa. Oh, Poldo, huwag mo nang papaniwalain pa ang sarili mo na makakahanap ka pa ng pera sa napakaikling panahon na Talaga, natin Tonya? tira. Kung sa loob nga ng 6 na buwan na wala ka nagawa, ngayon pa. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ako na ang bagong may-ari ng lupang ito. Kaya kung pwede pa, umalis ka na. Marami pa kaming gagawin. Napakatuso niyo. Ano? Napakapagsamantala niyo. Huwag mo kong magsasalita ng ganyan. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang tulungan sa naging problema mo sa anak, ako pa ngayon ang masama. Napakawalang kwenta mo namang tao. Makakarma din kayo. Pagbabayaran niyo rin ang lahat ng kasalanan niyo. Napakaganit niyo. Napakaganit niyo. Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Di ba sinabi ko na sa'yo? Natuso ang Antonia na yun. Rosa, Ngayon pa paano na? Wala na ang lupang minana mo sa mga magulang mo. At kahit anong gawin natin, hindi mo na mababawi pa yon. Maimpluwensya siyang tao. At kaya niyang paikutin ang lahat gamit ang pera niya. ayop siya. Magbabayad siya sa ginawa niya. Kasalanan mo rin eh. Rosa, Dahil nakipagkasundo ka sa kanya. Ngayon, tinupad niya lang kung ano ang napag-usapan ninyo. talagang napakatuso niya. Sinamantala niya ang naging kagipitan natin. Inapi niya tayo. At hindi ko mapapayagan yun, Rosa. Isinusumpa ko, hindi niya pakikinabangan ang lupa natin, Rosa. Hindi! Sabi ko na sa iyo eh, matutulungan kita sa problema mo. Parang kinakabahan ako eh. Huwag kang kabahan. Ako ang bahala. Magtiwala ka, malinis ang gagawin natin. Mababawi mo ang lupa mo. Magkakapera pa tayo. Pare, Oh, relax lang. Ano? o sige, gawin na natin. Ano? Nakuha mo na. Oh, andito na. Ayos. Nakuha ko na rin ang pera. Tara, baka magising pa matanda. Sige. No. Tayo. Ha? Hoy, Nagising na ano nga. Anong ginagawa niyo? Pare, anong gagawin natin? Mga magnanakaw kayo, no? Ha? Iriin mo na. Mga magnanakaw! Tulungan niyo ako! Magnanakaw! Bakit ako Tayo kayo? na, Gordo. Patayin mo na. Sasakin mo. Ano? Ikaw? Ikaw? Ha? Tulong! Tulong! Sige na. Bilisan mo na. Napatay ko yata siya. Napatay ko si Aling Umalis Antonia. na tayo dito. Bilisan mo. Poldo, anong nangyari? Saan ka
nanggaling? At bakit duguan yung damit mo? Huwag ka na magtanong. Gisingin mo anak natin. Ihanda mo mga gamit. Alis tayo ngayon din. Pero Poldo... Dalian mo na. Ano yun? Odo! Walang pulis kami! Walang pulis. Oo ka ng maayos! Labas ka dyan sa bahay mo na nakataas sa mga kamay! Poldo, ano ba talaga ang nangyari? Odo! Nakapatay ako. Napatay ko si Aling Antonia. Ano? Odo! Idala ka! Sino ko, sir? Ako, Poldo. Aling Antonia? Hindi mo ako napatay. Hindi ka naniguro. Kaya bago ako tuluyang nawala ng malay, nakatawag pa ako sa presinto. Kaya nasundan ka kaagad ng mga polis. Kalalabas ko lang ng ospital. Dito na ako dumiretso. Dahil gusto kong magkausap tayo. Anong pag-uusapan natin? Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit akong pinagtangkaan mong patayin? Gusto kong mabawi ang lupa ko. At hindi ko intensyon na napatayin kayo. Napilitan lang akong saksakin kayo dahil hiningi ng pagkakataon. Ang kasama mong nanloob sa bahay ko, pinaghahanap pa rin siya ng mga pulis hanggang ngayon. At ikaw, maaari kang makulong ng habang buhay. Alam ko po yun, Aling Antonia. At salamat sa Diyos, buhay kayo. Ipinagpapasalamat mo na nabuhay ako. Opo. Dahil lalo kong makukonsensya kung napatay ko kayo. Poldo, Pinagsisisihan ko ang nagawa ko. Napag-isip-isip ko na mali ako. Na nagpadala ako sa aking galit. Akong iisipin sa mga nangyari. Tama po kayo. May pinagkasunduan tayo. At ang ginawa niyo ay pagtupat lang sa usapan natin. Kaya patawarin niyo ko. At handa akong pagbayaran ng kasalanan ko sa inyo. Sa inyo na ang lupa ko. Ibabalik ko na sa inyo ang dinakaw kong titulo. hindi lang ikaw ang nagkamali. Aling Antonia? Ako man, mali din ako. Matapos ang ilang araw kong pananatili sa loob ng ospital, matapos kong maranasan ang malagay sa bingit ng kamatayan, napagtanto ko ang lahat. Ang mga kasalanan ko, ang pagiging tuso, ang pagiging mapanlamang sa kapwa. Yumaman ako. Nagkaroon ng maraming ari-arian. Pero lahat ng iyon, mabaliwala pa lang. Kapag wala ka na, kapag namatay ka na, at hindi ako magkakaroon ng katahimikan sa aking paroroonan. Odo, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko.
Sana mapatawad mo rin ako. Ating Antonia. Ibinabalik ko na sa iyo. Sa iyo na uli ang lupa mo. At lahat ng taong niloko ko, binabalik ko na rin sa kanila yung mga kinuha ko. Salamat. Salamat sa pagkising mo sa aking pagkakamali. Siguro kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, puro panlalamang pa rin ang nasa isip ko na magiging dahilan para mapunta ang kaluluwa ko sa impyerno. Poldo, salamat. Natayaan mo. Iuurong ko ang demanda ko laban sa'yo. At gusto ko, kapwa tayo maging mapayapa ang buhay sa piling ng ating pamilya. Salamat po, Aling Antonia. Maraming salamat po. Magaan ang loob ko sa aking ginawa. At agad din akong humingi ng tawad sa mga taong nagawan ko ng hindi mabuti. Kayon, masaya akong nabubuhay, tahimik, at ay ginagalang ng kapwa. Hindi katulad noon na pinangingilagan at kinaiinisan ng mga tao. Salamat kay Poldo na oo nga't hindi maganda ang aming pagtatagpo. Nauwi naman sa mabuti ang lahat. Ako si Antonia at ito ang aking buhay. Kung minsan tadhana ang gumagawa ng paraan para magising ka sa iyong mga kamalian at mabuhay ng masaya at malayo sa kapahamakan. Magandang araw po mga giliw naming taga-subaybay. Mapapakinggan nyo ngayon ang kwento ng isang napakatusong babae. Siya ay si Antonia. Tuso ako. At alam yun ang karamihan. At hindi ko alam